Di ba nating ipasinag yung parte na pinagsama-sama, in-splice ni Senator Ping para lang palitawin niya, para lang imali niya, dayain niya, iligaw niya, linlangin niya ang mamamayang Pilipino. Sige po. Direct. Sige pa. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Nag-govern pa rin yung international law. So atin yung Kalayaan Island Group. Meron po tayong mga isla na occupied natin ngayon. Ito yung Kalayaan Island Group. Ngunit, they are way beyond our EEC. Wala doon sa limit ng ating exclusive economic zone. Being a member of the armed forces, our seas, our rights, and our future, and we just stick to what is legally ours, what is stated in our law, sir. I'd like to congratulate you for responding very well to the questions of the Honorable Marcoleta. Nakita nyo? Nakita ninyo? Oo. Samantalang nung tinatanong ko siya, alam mo ba, Kapitan, na yung mga ibang features na ino-occupy natin ay labas sa ating exclusive economy. Hindi siya sumagot. Opo. Hindi niya kaya sabi ko, huwag kang mahihiya, be honest, Kapitan. Wala sila kako sa loob ng ating exclusive economic zone. Pero sinabi ko nga, I will not take it against you. Opo. Ngayon, ang tinanong ko uli, yung nga sinasabi ko, anong political gain, anong economic interest ang ating makukuha kung papayagan natin si Commodore Tariela na hiyain sa magitan ng mga caricatures ang mga heads of state ng ibang bansa. Sinabi niya, we will fight for... doon niya pinasok yun. So pinagsama-sama po niya, para sa ganon, akala mo, pinag-give up ko, sumagot, ilalaban po namin yan, kinongratulate naman niya, nakita niyo kung paano niyo pinagsama-sama? Na para bagang ang dating, kinakampihan niya yung si Captain Pilar kasi nga yung mga sagot daw niya. Samantalang ang pinag-uusapan naman namin doon, nung i-give up mo ka ako, para hindi ka mahirapan sapagkat hindi mo maidodrawing talaga ang West Philippine Sea. Ang layo. So, gusto ko siyang tulungan sa kanyang paghihirap nasagutin na talagang kung nga yung mga namriya, hirap na hirap siya pa kaya. Yung kapitan. Talagang hindi mo kako magagawa. Para magawa mo yan, para makumpleto mo yan, you give up your KIG. Doon niya kinuha yun. Pagkatapos naglabas siya ng marami pang mga pagpapahayag. Hindi ko lang naibigay kayo, pero babasahin ko. Kasi feeling niya, Sen, mukhang... Ito, pakikita ko, gawa niya ito. Sa kanya galing ito, babasahin ko lang. In geopolitics, sabi niya. Tayo, sige, ipakita niya sa... Itong ganito? Yes. Sige po, ano po laban, Sen? Habang sabi niya, in geopolitics, the most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what's in it for them. In intelligence operations, it is called recruitment in place. Unang-una, bakit dinefine niya yung geopolitics ng ganito? In geopolitics, sabi niya, opo. Geopolitics daw ito na ang most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what is in it for them. Paano napunta doon sa pag-uusap na meron pala siyang pinaghihinala ang mga homegrown traitors na gusto lang ibenta yung sarili na. Meron naman siyang tinutukoy dito Gusto ibenta ang bansa. Samantalang ako, tinatanong ko lang paano natin iguguhit ang West Philippine Sea. Ngayon, isinangkot niya yung geopolitics. Ano ba definition ng geopolitics? Ng geopolitics. Bakit? Yun ang kanyang yun ang kanyang premise. Hindi ko alam. Dapat hindi geopolitics ito. Papalitan natin. In dirty politics. In dirty, maruming politika. Siya nagpasimula nito Hindi geopolitics ito Dirty politics ito. Kasi ang geopolitics is a study of how geographical factors such as location, natural resources, climate, and topography influence international politics, foreign policy, and power relationship between nations. Yun ang geopolitics. Ang layo naman. I-define niya sa pagkuha ng mga impormasyon, nag-i-involve ng mga traitors, homegrown traitors, ewan ko kung sino na naman ang kanyang tinutukoy. Pinatutungkulan na naman siya. Mahilig siya sa ganito Mahilig siya sa paggawa ng ganito.
So, dinipa niya yung geopolitics sa kanyang sariling imahinasyon. Nakialam na naman siya sa debate namin na sana matuloy na. Opo. Gumawa na naman siya ito. Nandiyan ba sa ating screen yan? Oh. Ang dami niyang pinakikialaman na hindi naman siya kasangkot. Ayan. Alam mo sinasabi niya rito? Lacson, debate on Calayan Islands may affect Pag-asa Islands residents. Ano na naman? Maapektuhan daw yung mga residente ng Pag-asa. Talagang ginugulo niya, tinatakot niya. The debate proposed by Senator Rodante Marcoleta on whether the Kalayaan Island Group belongs to the Philippines, wala naman ako sinasabi tungkol dito kung kasama. Sila nga ang naglagay sa mapa, hiniwalay nila may not only be agonizing and pointless, but could potentially affect the basic right of abode of the Filipinos already living there. Lacson thus appealed to retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, University of the Philippines Professor Attorney Batong Bakal, to spare Filipinos from such debate. Parang nagmamalasakit siya na. May bahid ng pagmamalasakit, ha? Ang daming pagsasawsaw na hindi ko maintindihan. Anong balak mo ba rito? Kaya nga tanong ko sa inyo kanina, Okay. yung dalawang tanong sa isang kadete sa paggabay at sa pamagitan ng dalawang pagtatanong. Do I intend to deceive? Do I intend to gain undue advantage? Dapat palang isasagot mo rito ay hindi. Okay. Para ikaw ay ituring na honorable. Masasagot niya ba ng no itong ginagawa niyang ito? PMA ito, Philippine Military Academy. Dalawang tanong ang gagabay sa isang kadete. Opo. Bakit niya, ito tinatanong ko sa kanya, ba't niya ginagawa ito? Ito pa, sa Twitter, X, an earnest appeal to Justice Antonio Carpio, Attorney J. Batong Bakal. Let's spare our country, especially our kababayans from Barangay Pag-asa, KIG, Palawan, from the agony of another pointless debate that might put into question their basic right of abode. Paano ayaw ba niya na malaman nila na puro mali ang kanilang pinagsasabi? Ito yung kaniyang gustong pagtakpan Ang dami niyang gustong pagtakpan. Baka magkakahalataan bakit hindi bigyan niya ng malaking pagpapahalaga kung paano niya gagawan ng ending yung Blue Ribbon Committee na hanggang ngayon yung kanyang draft ay hindi maliwanag, paiba-iba, hindi malaman kung saan tutungo. Ano bang ginagawa niya? Ito ba'y para palabuin ang issue ng flood control? Doon pa lang ito yung hinahanap sa iyo ng tao. Dito ka hinahanapan ng output. Ninakaw, nilimas ang kabang bayan, pero paiba-ibang pinatutungkulan. Sabi niya, i-chat-chat natin si ganito. Ngayon, hindi na natin i-chat-chat naman. Ano ba talaga?